Itinaas ni Yong-an ang kanyang espada at humakbang paarap, dahilan upang magulat si Diseo. Brother Diseo, patuloy niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Pasensya na, pero mula sa sandaling ito, kailangan kitang malampasan para patuloy na umusad para sa aking master at para sa buong Mount Hua. Nagningas ang kanyang pulang mga mata, nagpapakita ng matinding kagustuhang lumaban. Anunsyo ng referee, ang huling round ng Tournament of the Four Kings ay magsisimula na ngayon. Ito ang huling labanan sa pagitan ni Diseo at Yong-an. Napatalon sa tayo si Jia Katsuong sa mga stands, sumisigaw, siguradong mananalo ang young master. Sinubukan siyang hilahin pababa ni Hoya, naiinis. Ano bang problema niya? Samantala, pinagmasdan ni Diseo ang kanyang kalaban, nararamdaman ang isang ganap na ibang aura mula kay Yong-an kaysa sa kanilang unang pagkikita. Naisip niya, kaya nakapagdesisyon na pala siya. Tumayo ng matatag si Yong-an, ang kanyang matalas na tingin ay nakatitig sa kanyang kalaban. Nagbago ang kilos ni Diseo. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang galing mo. Pagkatapos ay sumugod siya kay Yong-an. Magpalitan muna tayo ng ilang hampas. Kasabay niyon, isang malakas na hampas ng espada ang bumulusok pababa. Mabilis na iniwasan ni Yong-an ang atake, habang buong tiwalang itinutusok ang kanyang sariling espada paarap. Sinipa ni Yong-an ang dulo mismo ng talam, ginagamit ang momentum para tumalon palayo. Medyo nagulat si Diseo. Oh, hindi masama ang pag-iwas mo. Halos hindi pa lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig bago niya itinaas ang kanyang espada sa ulo, naghahanda para sa isa pang atake. Agad na nakakita ng buta si Yong-an, pero isang kislap ng liwanag ang dumaan sa kanyang mukha, dahilan upang mamatla siya sa takot. Habang ang espada ni Diseo ay humahampas ng mataas, mabilis na kinalkala ni Yong-an ang kanyang depensa. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan ng may marahas na crash, dahilan upang gamitin niya ang bawat hibla ng kanyang lakas para harangan ang hampas. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang buong katawan. Isang duda ang nagsimulang pumasok sa isip ni Yong-an. Ito ba talaga ang parehong Brother Diseo na kilala ko noon? Kailan siya naging ganito kalakas? Ang imahe ng isang masayahing Diseo na humihiram ng pera ay dumaan sa kanyang isip, dahilan upang mas lalong mabuluhan si Yong-an. Dati ay palagi siyang umiiwas sa ensayo at pera lang ang iniintindi niya. Pero ngayon, ang kanyang martial arts ay umabot na sa ganito katinding antas. Sa kabilang banda naman, mukhang tuwang-tuwa si Diseo, habang naglalabas ng isang ligaw na sigaw. Oh, naharangan mo talaga iyon. Tingnan natin kung kaya mo ito. Kasabay niyon, nagpakawala siya ng isa pang galit na slash. Perpektong nasalag ni Yong-an ang hampas, dahilan upang makatanggap ng isang malakas na tawa mula kay Diseo. Well, ngayon ay hindi ka na rin. Masama, sige, itodo na natin ito ng bahagya. At doon lang, idinaloy ni Diseo ang kanyang internal energy, nagpapakawala ng isang malaking bugzo ng kapangyarihan. Nakilala ito agad ni Yong-an, ito ay Lightning Chi. Itinuon ni Diseo ang lahat ng kapangyarihang iyon sa kanyang talam, ang kanyang boses ay puno ng hamon. Tingnan natin kung kaya mo pang pigilan ang isang ito. Isang tuwang-tuwang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang isinasagawa ang Great Heavenly Steel Sword Art. Naisip ni Yong-an sa sarili, kailangan ko itong harangan kahit anong mangyari. Habang ang espada ni Diseo ay bumubulusok pababa, mabilis siyang uminag palikod para iwasan ang hampas. Pagkatapos ay tumalon sa isang magandang arko, malumanay na lumalapag sa kanyang mga paa. Tinukso siya ni Diseo, kaya puro salita lang pala ang washansek pagkatapos ng lahat. Sa mga stands, isang lalaki ang nagsimula ng kanyang komentaryo. Paano niya nagagamit ang Great Heavenly Steel Sword Art ng aming Jongnan sect? Ang nagsasalita ay wala nang iba kundi si Have Wong, ang Grandmaster ng kumpanya. Sinuri niya ng matindi ang laban. Walang dodang ito ang Great Heavenly Steel Sword Art, pero ang kanyang internal energy, iyan ang Heavenly Thunder Emperor Divine Art. Pinapanood ang pagkinang at pag-arko ng talam sa hangin, hinuha niya na ginagamit ng bata ang pinakamatatag na sword form na posible para makontrol ang napaka-volatile na lightning chi na iyon.
Isang malamig na pawis ang lumabas sa noo ni Havwong habang naaalala ang mga tsismis tungkol sa young master na ito na kayang gumamit ng maraming martial arts, pero hindi niya kailanman naisip na aabot ito sa ganitong antas. Isang ganap na halimaw ang isinilang, naisip niya ng may pait habang sumisigaw ang young master. Kukunin ko ang ulo ng bawat huling tao sa mundong ito. Nang marinig ito, isang malalim na hinala ang lumago sa puso ni Havwong. Tila ang isipan ng binata ay hindi na maayos. Sa ibang bahagi ng mga stands, si Haimin, ang Great Elder ng Hashan Sect, ay nagsimula ng sarili niyang komentaryo. Gaya ng inaasahan ko, isang lamaking mayaman na batang walang alam kundi busog na tiyan at mainit na damit. Ano ba ang maaari niyang maintindihan tungkol sa tunay na hirap ng martial arts? Sinulyapan niya si Yong-an, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Napakalinaw na hindi siya karapat-dapat sa titulo ng successor disciple. Pagkatapos ay bumaling siya sa binatang nasa tabi niya. Jiang Luong, mas mabuti sana kung ikaw ang tumalo sa kanya sa entabladong iyon. Isang tunay na panghihinayang. Sumagot si Jiang Luong, ang kanyang boses ay may bahid ng panghihinayang, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ako rin po ay nagsisisi na hindi ko natapos ang laban na iyon mismo. Pero hanggat kaya kong talunin ang young master na nagpabagsak kay Yong-an, mapapatunayan ko na ako ang tunay na karapat-dapat na maging successor ng Mount Hua Sect. Tumango si Haimin bilang pagsuporta. Tama iyan. Malapit mo nang mabawi ang posisyong nararapat para sa iyo. Isang bisitang nakaupo sa itaas na stands ang nakarinig sa kanilang buong pag-uusap. Nakakuyom ang kanyang kamay sa kanyang balabal, sinusubukang pigilin ang kanyang galit habang ang kanyang tingin ay nakatutok kay Yang na tila may pinaplano siya. Sumigaw si Diseo sa pagkadismaya. Hanggang kailan ka lang haarang? Kung wala kang planong manalo, iabot mo na lang sa akin ang ulo mo. Dudurugin ko ito at tatapusin ang paghihirap mo. Sa wakas, nasalag ni Yong-an ang atake gamit ang isang mapagpasyang slash. Umungal ang karamihan sa excitement. Ito ang unang pagkakataon na talagang lumaban siya pabalik. Ngayon ay gumaganda na ito. Nagsalita si Yong-an ng may himig ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na, pero hindi ko kayang matalo. Si Diseo, ang mukha ay parang isang maskara ng brutalidad, ay sumigaw habang sumusugod paarap, huwag ka nang matakot at talagang subukan mo akong talunin. Ang matinding swordplay sa pagitan ng dalawang mandirigma ay nagpatayo sa buong arena. Ang lahat ay sumisigaw, umaungal para manalo ang Mount Hua Sect. Itinaya ko ang buong kayamanan ko sa iyo, bata. Batang Panginoon. Nagpakawala si Yong-an ng isang malakas na sipa diretso sa binti ni Diseo, pero madali itong iniwasan ng kanyang kalaban. Nagkaharap ang dalawa, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang matapang na titig. Kumulo ang galit ni Diseo habang iniisip ng munting bastos na ito na kaya niyang kunin ang pwesto ko. Fine, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Nagpasya si Diseo na gamitin ang kanyang buong lakas para tapusin ito. Itinaas niya ang kanyang espada ng mataas, naghahanda para sa huling hampas. Agad na nalaman ni Yong-an na kailangan niyang kunin ang bentahe bago pa makaipon ng internal energy ang kanyang kalaban. Sumugod si Diseo, isang malupit at naaliw na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ibinihus niya ang kanyang espada ng may ganap na kasiguraduhan. Eksakto noong tatama na ang talam sa mukha ni Yong-an, isang kakatwang imahe ang lumitaw, isang higanteng gintong chrysalis. Nanlaki ang mga mata ni Diseo na tila nararamdaman niyang malapit na itong sumabog. Sa hatang segundong iyon, humakbang sa gilid si Yong-an, dahilan upang ganap na magulat si Diseo. Ang dulo ng espada ay damapo lamang ng bahagya sa pisngi ni Diseo, nag-iiwan ng isang manipis na linya ng pulang dugo. Naisip niya sa sarili, sa isang sandali lang, ang isang duwag na gaya mo ay nasa bingit na ng isang breakthrough. Tuwang-tuwa, sumugod si Diseo, iniisip na sa wakas ay naging interesado na ang laban. Pero nagulat siyang makita si Yong-an na nanginginig, namumutla ang mukha, at hindi man lang makatayo ng maayos. Biglang naalala ni Diseo kung paano nagpapanik si Yong-an sa simpleng makita lang ng dugo. Hindi namamalayang hinawakan niya ang sugat sa sarili niyang pisngi, nagtataka, dugo.
Naguluhan ang karamihan. Kumalat ang mga bulungan sa mga stands. Anong nangyayari? Bakit ganyan siya kumilos? Nalasan ba siya? Bakit bigla siyang nanginginig? Ang ilan sa mas naiinip na mga manunood ay nagsimulang sumigaw, "Hoy, referee, anong hinihintay mo? Sabihin mong ituloy na nila." Ang referee na si Haimin ay nakatayo lang doon sa katahimikan, hindi gumagawa ng kahit anong kilos. Ang mga sigaw ng karamihan ay umalangaw sa buong arena. Ay disqualify siya. Kung ayaw niyang lumaban, umalis na siya sa entablado. Namutla ang mukha ni Yong-an habang itinataas ang isang kamay para takpan ang kanyang bibig. Mula sa karamihan, ang master ni Yong-an ay nagpakawala ng isang tahimik na buntong hininga, sinisisi ang sarili sa loob-loob niya. Marahil ito ay dahil sa sarili kong makasariling kagustuhan. Naalala niya ang nakaraan noong sinusubukan ni Yong-an na magpaliwanag, "Master, hindi ko po sinasadya," pero tumanggi siyang makinig. Tanging malamig na pagsasabing, "Ayaw kong makinig sa mga dahilan mo." Ang taong nasa tabi nila ay bumagsak dahil sa mga natamong sugat at mabilis na dinala palayo. Bago umalis, sumigaw pa ito, "Napakawalang kwenta mo," na nag-iwan kay Yong-an na nakatayo doon ng mag-isa, nakatitig ng walang magawa sa sarili niyang dagwang mga kamay. Ngayon, ang master ay puno ng pagsisisi. Kung sana lang ay lumingon ako para tingnan ka ng mas maigi. Magiging iba kaya ang takbo ng mga bagay. Pareho tayong nagkamali mula pa sa unang sandali na pinahawak kita ng espada. Sa kasalukuyan, umungal ang mga manunood sa galit. "Leyes ka rito, leyes na ngayon din." Nautal si Yong-an, hindi ko kaya. Hindi ko na kaya." Biglang umungal si Deseo. "Ano ba ang lahat ng ingay na ito?" Tumahimik ang lahat sa kanyang pagsigaw. Tinitigan niya ng matalim ang mga stands, umuungal. Lahat ng bulong-bulungang ito ay nagpapabaliw sa akin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yong-an at nagmungkahi, "Yong-an, labanan mo ako ng isa pang beses." Pero umiling si Yong-an. "Brother Deseo, ayoko na." Deklara ni Deseo ng buong lupit, "Mula sa sandaling ito, gagamitin ko ang buong lakas ko para durugan ka. Dudustain ko ang sinumang disipulo mula sa Mount Hua na maglalakas loob na tumayo sa harap ko, lalo na yung nakatagpo ko noong huli. Dudurugin ko siya ng husto na hindi na niya muling makakahawak ng espada." Nang inig si Yong-an sa galit, ang kanyang bibig ay nauuto, hindi makabuo ng salita. Paano nakakalabas ang ganoon kalupit na mga salita sa bibig ni Deseo? Isang mayabang na tingin ang kumalat sa mukha ni Deseo. Ang sulok ng kanyang bibig ay nakangisi ng mapang-asar. "Anong problema? Galit ka? So, anong gagawin mo tungkol dito? Tatakas ka na naman ba gaya ng ginawa mo noon? Wala ka bang nararamdamang hiya sa matandang master, ang taong kumupkop sa iyo?" Nang marinig ito, napapitlag si Yong-an, ang kanyang puso ay naguguluhan. Pagpapatuloy ni Deseo, ang kanyang tono ay lalong lumalamig. Sa lahat ng panahong ito, nilalabanan niya ang mga tarantadong iyon ng Mount Hua gamit ang sarili niyang may sakit na katawan. Lahat iyon ay para lang protektahan ka. At ngayon, dahil lang nakakita ka ng kaunting dugo, handa ka ng sumuko. Itinaas niya ang kanyang espada, ang kanyang tingin ay kasing talas ng labaha. Ang espada ay wala ng iba kundi isang tool. Kung minsan mo nang ginamit ang kapangyarihang iyon para manakit ng iba, maaari mo na itong gamitin ngayon para protektahan siya. Sa antas natin, hindi na tayo simpleng mga baguhan. Kung ako ay isang legacy disciple na gaya mo, susundin ng Mount Hua ang aking kagustuhan, kahit mga hulugan pa itong maging isang matigas ang ulong matandang master. Iwinasiwas ni Deseo ang kanyang espada, nagpapakawala ng isang malakas na bagzo ng hangin na nag-iwan sa mga manunood ng pagkamangha. Napakalaki ng kanyang internal energy. Napasinghap ang lahat. Nangutya siya, "So, handa ka na bang harapin ako?" Tinapos niya ito sa isang matapang na hamon. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito ng martial arts, hindi ba't ang malakas ang siyang naghahari? Nagpakawala si Yong-an ng isang buntong hininga ng may maliit na ngiti. "Iyan nga ang Deseo na kilala ko." Pinatibay niya ang kanyang paninindigan, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. "Alam kong malakas ka, pero sapat ka bang malakas para pangaralan ako ng ganito?" Isang kilig ang dumaan kay Deseo. "So, sa wakas ay nahanap mo na ang iyong gulugod.
Sumigaw siya ng isang pangungutya. Ako ang young master ng pinakadakilang angkan sa ilalim ng langit, isang hamak na legacy disciple ng Mount Hua. Paano mo ba ako matatalo? Sumabog ang galit ni Yong-an habang lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Ang Mount Hua ay hindi isang pangalan na maaari mong tawagin ng ganoon lang.